Pumunta po yung tao ko doon at wala ho siya nakitang tao nagbabantay. Meron po mga nagbabantay doon siguro yung mga langaw, ipis, daga, ahas. Wala ako nakitang movement or any development whatsoever. Kaya napunta na sa at i-restructure na yung project, restructuring, feasibility studies, and planning all over again. So, pero hindi pa raw nasisimulan. Ay, hindi. Sorry po, Madam Sponsor, Mr. President. Hindi po katanggap-tanggap sa akin yan. Kaya humingi na daw sila ahead of time para makasiguro na meron silang panggastos. Kaso hanggang ngayon, di pa daw na-approve ng NEDA. Pakisabi po sa kanila, loko nilang lelong ng panot. Wag po kami. It's very simple. Kung hindi naman pala nila kayang gawin itong proyektong ito, ba't ba sila humihingi? Okay, ang sabi nila, yung 260 na yan ay i-carry over sa susunod na taon. Nabubulok na po yung mga heavy equipment doon. Wala po nagbabantay na tao doon. Sinungaling po yung nagsasabi na mayroong mga binabayarang tao para bantayan yung mga heavy equipment. Kasi po, ang kausap namin mismo, yung mga taga-barangay, yung mga farmers na naroon. Dapat prepared ito. Budget ang pinag-usapan dito. Dapat prepared sila. Dala na lahat ng mga dokumento right here, right now. 50 million ang na-allocate ng GAA para sa MOOE. Ayun, ang ginawa, pinachipat siya lang ng semento. Right. So, who did the repair? Tapos na last year. Kasi, Teka, tapos na daw last year. teka muna. Meron kasi silang mga retrato dito. Ma'am, Madam Sponsor, yung tao ko na mismo pumunta, wag ho kayo magtiwala sa mga litrato nila na pwede naman i-edit yan. Yung tao ko po hindi ma-edit. Doon nag-uumpisa yung pagsisinungaling. Sinungaling, kamag-anak na magnanakaw. So sinungaling yung taong yun. So kasama siguro sa mga ginagawang pagnanakaw dyan sa NAIA, talamak na nakawan sa NAIA. I would rather trust my people than trust all of you there sa NAIA. Ayan na mismo, right here, right now. Let's solve this problem. Hindi nyo kayang sagutin. Aminin nyo na lang, inutil kayo. Tapos, farmers ang naluloko rito. Farmers ang kinakawawa rito. Farmers ang tinatamaan dito. Farmers ang biktima rito. 90%. 90%. 61. Kaya nga, pero bakit nakatiwangwang? Correct. Pinagluloko tayo nito mga taga-nina ito. Sarap magalit ng husto eh. I want actions. Meron na po talaga managot. Dahil kung hindi, ang sasabihin po ng taong bayan, puro na lang kayo investigasyon sa Senado, puro na lang kayo satsat. Nababash po yung Senado. Magandang gabi sa inyo mga kabalitaan. Panoorin ang highlights ng latest government officials accountability public hearing. Does the Mr. good Chair. sponsor or the people behind you, do they know what this project's all about? Opo, kabisado natin yung balog-balog. Ilang dekada nang binibigyan ng pondo yan, di matapos-tapos po. Tama po. At ang masaklap po rito, taon-taon, kumukubra ng 261 million pesos ang NIA para sa maintenance nitong bulok na irrigation. Ang sinasabi ng NIA, sa pagkaalam nila, wala naman daw silang ginagastos na maintenance para sa balog-balog kasi nga wala pa namang nabubuong imbakan ng tubig. So saan po napupunta yung 261 million pesos kada taon na nababudget para sa maintenance nito? At ano pong balak ng NIA para sa proyektong ito? Pabayaan na lang ba natin mabulok to? Kasi dapat itong balog-balog multipurpose project, ito ay magbibigay ng patubig sa 34,410 hectares of agricultural land which will benefit 23,000 farmers sa Tarlac. Ayon sa NIA, sa right-of-way issues sa DPWH, sabay ng gastos din daw nila sa personnel kasi may taong nagbabantay at nag-ooperate ng heavy equipment at hindi naman daw zero. Sa kabila ng reklamo nating lahat na hindi matapos-tapos itong dam na ito, sinasabi nila na meron silang 7,500 hectares na may irrigation na. Okay. So, gumagastos po ang NIA para doon sa mga taong nagbabantay, doon sa mga heavy equipment. Pumunta po yung tao ko doon at wala ho siya nakitang taong nagbabantay. Meron po mga nagbabantay doon siguro, yung mga langaw, ipis, daga, ahas. Yung po yung nagbabantay doon sa mga heavy equipment.
Pero wala akong nakita ni isa kaluluwang tao. So binabayaran po ba natin yung mga ipis doon, yung mga daga, yung mga ahas? Pinagdidiinan ng NIA na meron naman daw tao pagkat meron na rin daw irrigated area. Kahit Wala po, papaano. wala po. As a matter of fact, nagpadala po ako ng tao doon. At yung tao ko po nag-survey for 2 days. At nag-interview po, barangay chairman, kagawad, SK, at mga residente doon. At sila nagsasabi, minsan lang daw may pumunta doon na taga-NIA, nag-inspect, nag-picture-picture, and then wala na. That was after na na-expose ko ito last year. That's correct. Ang pagkaintindi ko, if memory serves me right, inuna kasi yung diversion dam. At may konting na-irrigate, pero yung high dam na dapat talagang malaking infrastructure, kahit kailan di na umpisahan. O di kaya uumpisahan sana na uudlot dahil sa right-of-way issues at kung ano-ano pang dahilan. Iyon nga po, Mr. President, Madam Sponsor, sinasabi nila nung una by 2027, Ngayon 2028 na po. 2028. Baka next year, 2020 na naman. Kaya nga, tawaran ng tawaran. Following year, gagawin ng 2029. So wala nang katapusan. So wala ako nakikitang movement or any development whatsoever dito sa Balog-Balog project na ito. So ano Kaya ba nga po napunta na sa NEDA, kaya napunta na sa... At i-restructure na yung project kasi nagiging kabulastugan na talaga eh. Correct. At wala nang naniniwala, dekada-dekada, taon-taon mula akong naging congressman, linalagyan ng bilyon-bilyon yan, wala naman natatapos na imbakan ng tubig. Correct. So, bakit humihingi ng 261 million kada taon ang NIA para sa maintenance nitong bulok na structure na ito? Ang sinasabi nila, yung phase 1, yung natapos nilang diversion dam at yung service area na may 12,000 mahigit na hectares at saka yung farmer beneficiaries daw na 7,300, sila raw ang tinutulungan ngayon at yun ang pinagagastusan. Pero yung high dam na talagang malakihang imbakan ng tubig, hindi pa talaga nasisimulan. Kaya rini-restructure na lamang ng NEDA. Okay, kaya nga po, Madam Sponsor, Mr. President. So, sana pupunta again, for the end time, sana pupunta po yung 261 million kada taon para sa maintenance. Kasi kung sasabihin nila, Doon sa pambayad phase sa mga tao. 1, yung phase 1 na diversion dam, yun natapos daw, yun sa ibaba. Yung diversion dam lang at yung 7,000 plus farmer families at yung 12,000 plus hectares. Pero yung phase 2, talagang wala kang makikita. Tama po yung mga retratong na papakita ninyo. Itong mga photo na naka-project ngayon, sakto talaga yan at wala pa talagang Thank you. napapatayo sa high dam. Thank you po. Phase 2. Bakit po gagastos kayo sa phase 1 samantalang yung budget naka-allocate para sa phase 2? I think the amount is being requested for more extensive restructuring, feasibility studies, and planning all over again. So, Pero hindi pa raw nasisimulan. Hindi. Sorry po, Madam Sponsor, Mr. President. Hindi po katanggap-tanggap sa akin yan. Let's stick to the issue. The issue here is, kumukolekta po ang NIA ng 261 million pesos para sa maintenance ng phase 2. So bakit nila gagamitin ang maintenance para sa phase 1? The amount of 2 million plus for 2024, ang sabi po ng NIA hindi pa raw nagagastos kasi hindi nga natutuloy itong high dam. Yung 200 plus na yon dapat sana para sa facilities accompanying the high dam. But in as much as that high dam was never started, the facilities accompanying it were never begun either. So ano po nangyari dun sa 261 million last year na na-allocate para sa MOOE, maintenance ng Balog-Balog Phase 2? Ang sabi nila, nandun pa. Hindi pa nagagastos. Nandoon pa. At ngayon, maghihingi ulit ng 261, nandoon pa rin. Tatambak lang yung pera doon sa kanila. So kung ganoon, wag na sila humingi ng pera para sa MOE nitong bulok na proyekto nito. But every year, walang mintes, humingi sila ng 261. Abala sila na kapag na-approve daw ng NEDA,
kailangan nila simulan kagad ang restructuring. Kaya humingi na daw sila ahead of time para makasiguro na meron silang panggastos. Kaso hanggang ngayon, di pa daw na-approve ng NEDA. Pakisabi po sa kanila, loko nila lelong yung panot. Wag po kami. It's very simple. Simpleng tanong, kailangan simpleng sagot lang. Kung hindi naman pala nila kayang gawin itong proyektong ito, ba't ba sila humihingi? Ngayon, kung ang gusto nila ay para sa completion ng project, dapat capital outlay, hindi po MOE. How would you maintain something na hindi pa operational? The only time that you would need operational expenses or MOE budget to a certain project, kung tapos na yung proyekto, to maintain it. Pero kung hindi pa completed ang project, you don't need a budget for the MOOE. You need capital outlay kung ang gusto mo ay para tapusin itong proyektong ito. DBM kasi regulations yan. Kapag GOCC, iba yung bansag. Okay. Ang tawag talaga MOOE dahil subsidy ng national government sa korporasyon. Okay. So, ano pong plano ng NIA doon sa 261 million kada taon na sabi nyo nandoon lamang sa kanila, natatambak na? Anong plano nila gawin doon sa perang yon, Mr. President, Madam Sponsor? Okay. Ang sabi nila, yung 260 na yan ay i-carry over sa susunod na taon, palibasa hindi na nagamit sa taong ito ng 2024, hindi sila hihingi ng panibago for 2025. So they will stop. Carry over na lang. So, ano ang guarantee? So, ano yung mga ginagawa nila na para ma-ensure by 2027 or 2028 matatapos na talaga itong proyektong ito? Dapat, kung mangangako sila sa 2028, 2024 ngayon, sana man lang may kunting activities na nangyari doon sa project site. Ang sabi kanina, Mr. President, Madam Sponsor, nagbabayad sila sa ngayon ng mga tao para bantayan yung mga heavy equipment. Nabubulok na po yung mga heavy equipment doon. Wala po nagbabantay na tao doon. Sinungaling po yung nagsasabi na mayroong mga binabayarang tao para bantayan yung mga heavy equipment. Kasi po, ang kausap namin mismo, yung mga taga-barangay, yung mga farmers na naroon. So siguro, mas maganda kung aminin na lang na na naging pabaya sila rito o may konting corruption, then I will stop. Ang sabi nila, pagkat labis sa 2.5 billion ang halaga ng project, ay abangan yung NEDA ICC for the extension of the project hanggang 2028 na po ngayon. At ang cost, lumaki na, naging 18.8 billion yung total cost. Ayon sa kanila, na-update na nila yung mga dating plano kasi napakatagal na nga nitong project na to at pinangunahan na nga nila at humingi na nga ng pera yung hinahanap natin na 200 million at nag-design na sila ng mga accompanying facilities kahit wala pa yung high dam. Papadala daw nila sa inyo kasi kompleto na yun at matagal na naghihintay. Alam naman nila, nakakalkaling ko to. Sana dala-dala nila ngayon. They know this way ahead of time na ito ho ay i-discuss ko. Alam nila na nag-imbestiga kami. So dapat ngayon pa lamang dinalalan nila. Kasi pag sasabihin na dadalhin sa atin at paabutin nila ng 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan hanggang sa mabaon na sa limot. Next time sana, Madam Sponsor, the President, dapat prepared ito, budget ang pinag-usapan dito. Dapat prepared sila. Dala na lahat ng mga dokumento right here, right now. Ang pag-unawa nila, nakatanggap na raw ng kopya ang mga senador kasi nung nag-Blue Ribbon hearing, may dala raw silang mga kopya. Pero humihingi ako ng isang kopya pa kasi dapat aralin natin ng masusing at maigi. May pinadala po sa office namin pero malabo at walang date at hindi talaga klaro kung anong klaseng study meron doon para may pakita na by the year na binabanggit nila 2027 at that time, makukomplete yung project. Doon sa issue po ng right of way, ano na po nangyari? Unti-unti raw nababayaran yung right of way pero mabagal talaga yung daloy ng pag-aaproba at kulang rin ang pambayad nila sa mga may-ari ng lupa. Anong reason bakit naging mabagal yung pag-usad nitong project sa Balog-Balog? Dalawa lang option nila. A, incompetent sila or B, may corruption. Ayon sa kanila,
napakarami daw na may-ari na naghain ng kaso sa korte doon sa expropriation order. Kaya hanggang ngayon, nag-iintay sila dun sa iba. Yung iba naman, nabayaran na rin kahit unti-unti. Yun nga lang, talaga mabagal. Bukod sa Balog-Balog, there were other projects na yung mga contractor na sila na nga yung nagkulang para sa akin at hindi na kumpleto yung project, sila pa ngayon ang nagdidemanda laban sa NIA worth 100-something million. Bakit po nagkaganon? Meron pong 100 million liability fund na set aside para pambayad dito sa mga contractor na hindi na nga tinapos yung proyekto, sila pa ngayon ang nagdidemanda at sila pa ngayon mababayaran. Nasa record ng NIA na yung mga contractor, OR Sarmiento Construction, J.O. Legazpi at Brostan Construction, hindi na ina-awardan ng NIA ng anumang kontrata matapos i-terminate yung kanilang kontrata dahil hindi nga nagpe-perform. At ang sabi ng RO Interior Junior Construction, based sa records nila, all its contracts are in progress. And there's no public record of their having been blacklisted. Now, may we know the reason kung bakit po nagdemanda yung mga contractor samantalang sila naman po nagkulang dito dahil naging mabagal sila? If that is the reason na sinasabi ngayon ng NIA bakit ni matapos tayong project, I'm sure siguro they will blame that on the contractors. So, ano po yung nilagay na dahilan o reason ng contractor sa pagdidemanda sa korte laban sa NIA? As a result of the early and sudden termination of their contracts with NIA, the construction companies of Oreta and OTP did file charges and claims. Tama po yun. So, ibig sabihin, tinerminate ng Tinerminate kasi, tapos ayon sa kanila, may utang pa ang NIA. nagkautang Counterclaim. Nagkautang pa ang NIA doon sa Correct, proyekto na hindi opo. na matapos-tapos. So, Pero nanalo ba? Ayon sa NIA, nanalo naman daw sila at hindi sila magbabayad ng anumang utang o counterclaim. So ito 100 million na liability fund that was set aside para pambayad doon sa mga nagdemanda ng mga contractor, hindi na po ma-release, hindi na po may babayad. Akala ko pa yung 100 million liability fund, yan po ay pinanalo na ng contractor sa korte, kaya ang korte na nag-utos na magbayad ang NIA doon sa mga nagdidemanda contractor. Apparently, the court has ordered them to pay 224 million. 224 million, tumaas pa ngayon. Yung Tangay. utos ng korte na ibabayad ng NIA sa mga contractors. Contractor ang magbabayad sa NIA ng 224 million ayon sa order ng korte. Di mas maganda kung ganon. So, so kung ganon, wala na tayong marinig na yung NIA ay magbabayad ng malaking halaga 100 million pesos sa mga contractor, bagkus yung mga contractor pa ngayon ang pinagbabayad ng korte ng 224 million. Yun ang report po sa NIA. Very good. Yan po ngayon ang sitwasyon. Ayan po, parang fountain. Grabe, super init talaga dito sa studio. Mabuti na lang, lagi kong kasamang BFF ko. Sweet Night Fragrance. Amoy pang mayaman siya, pero napaka-portable ng price, 99 pesos lang. And halos binibinta ito ng 1.4 million sa TikTok shop. And magiging komportable ang araw nyo. Kahit haggard na kayo, magiging fresh all the time kayo dahil dito. Kasi ako kahit haggard na ako, tingnan nyo naman sobrang init na. Pero i-spray ko lang to, magiging okay na ako. And also recommended lahat ng mga influencers. Click nyo lang ang order link below. Yes. Nakita ko na rin po yan kasi ako may-ari ng Doña Remedios Trinidad po. Lola ko po yun eh. Ganon. At ako lang yung remedyo sa mga apo. Pero totoo na hindi matapos-tapos at may request for funding, napakaraming delay. Matagal ko na nakikita yan na nakatiwangwang.
may rock excavation along the river, may structure, backfill, and retaining wall, pero hindi umaandar. 50 million ang na-allocate ng GAA para sa MOOE ng strukturang yan. Nakita niyo naman po, pinachipat-yan lang. Halos mabali na po yung mga poste niyan. Ayun, ang ginawa, pinachipat-yan lang ng semento. Ang dinadahilan, nasira daw yung natapos na nung Typhoon Carding noong 2022. Ngayon, pilit nilang rin-repair, pero ngayon pa lang mag-uumpisa ang continuation of project. So, who did the repair? Tapos na Who did last the repair? year. Kasi- Teka, tapos na daw last year. Teka muna, palitada lang ho ba ang katapat niyan? Kasi 50 million ang ginastos, ang binudget para ayusin yan. Pinapangako nila na kung puntahan daw yung bulo ngayon, iba na raw itsura, na-improve na at natapos na raw last year. Meron kasi silang mga retrato dito. Ma'am, Madam Sponsor, yung tao ko na mismo pumunta, wag ho kayo magtiwala sa mga litrato nila na pwede naman i-edit yan. Yung tao ko po hindi ma-edit. Dahil mismong reporter ko ang pumunta doon, on-site, at siya po ang nag-picture-picture niyan at nakipag-usap siya sa mga tao doon. Yung mga picture ipapakita sa atin ng NIA, huwag niyo pong paniwalaan yan. Pero ayon sa records ng NIA, operational na daw at kahit papano, napapatubigan na raw yung ibang bukid sa Hindi po. DRT. Madam Sponsor, Mr. President, hindi po. Una-una, nakita niyo naman po parang shower, sabog-sabog yung pagdaloy ng tubig. At pangalawa, again, yung tao ko pag pupunta doon, hindi naman katulad sa NIA, pupunta lang, tapos nakapamewang, picture-picture, alis na. Yung mga tao ko po pag pupunta doon, nag-i-interview. Ini-interview po yung mga barangay officials, ini-interview po yung mga farmers, etc., etc. We just don't go there para pumorma. Pinagsabihan ko na balikan na lang nila kasi iba naman yung pinapakita nila at iba naman ang sinasabi ni Senador. Kaya kinakailangan talaga matuklasan natin dahil November 7 pa lang kayo pumunta, baka kung kailan pa to. Doon nag-uumpisa yung pagsisinungaling. Sinungaling, kamag-anak na magnanakaw. So, sinungaling yung taong yun. So, kasama siguro sa mga ginagawang pagnanakaw dyan sa NAIA, talamak na nakawan sa NAIA. Nung nagpunta kami last year, nakita namin na talagang sira-sira, nagtutuluan, halos parang babagsak na yung irrigation. Ngayon po, kumusta ba dito? Ganun pa rin ma'am, wala naman nagbago. Hindi naman pinakikinabangan yung irrigation. Abala pa sa dinaan ng mga lugar na hindi naman nila binayaran. Kamahal pa naman ng pagkapayad yan, 3,000 isang poste raw. Pero issue pang naging dating sa amin yung irrigation na yan. O yan yung pinahira nila o. Ngayon, bakbak na naman. Ayan, yung sumabog uli, ayan o. Ayan, mga kanya, tama ng tubig. Mag-joint ocular inspection kaya tayo para malaman kung ano talaga yung sitwasyon at tulungan yung mga tao sa DRT. Teka muna, so diskumpiyado itong NIA sa tao ko. Kailangan buong Senado para mag-inspect. Don't you trust my people? I would rather trust my people than trust all of you there sa NIA. Eh na mismo, right here, right now, let's solve this problem. Hindi nyo kayang sagutin. Aminin nyo na lang, inutil kayo. Tapos, I've been doing public service, nag-imbestiga ako, nagbibigay ako solusyon sa mga problema ng bayan. This is how we do it. And now, pasinungalingan ako nito mga taga-NIA, gagawing sinungaling yung tao ko. Meron dapat masampahan ng kaso, siguro meron dapat masibak. I think yun pinakamaganda. Meron mag-resign o may masibak, may makasuhan. Kasi come on, for the longest time nilolokong taong bayan. At saka ang masaklap dito, kasi irrigation pinag-usapan natin, sino po yung mga tinatamaan dito? Mga farmers. Sino nagpapakain sa mga Pilipino? Mga farmers. Farmers ang naluloko rito. Farmers ang kinakawawa rito. Farmers ang tinatamaan dito. Farmers ang biktima rito. Yan ba ang pag-ayos ng problema at sa halagang 50 million pesos? Ganun ba natin lukuhin yung mga farmers natin? Ano kaya ang mabuting gawin? Tama po kayo, may dapat sibakin, may dapat managot, at hindi po pwedeng tuyo-tuyo ito. Exactly. Salamat, Madam Sponsor, Mr. President. Dapat may managot. Ang tanong ko ngayon, sa NIA, sino sa tingin ninyo ang dapat managot? Taas ang kamay. Kinakailangan mag-imbestiga sila at alamin talaga kung sino ang may gawa nito. Kailan po sila mag-iimbestiga? Kasi ayoko po puro sat-sat lamang. Gusto ko po sana may mangyari na.
Ayoko naman pumasaya yung effort ng staff ko, mga tao ko, pumunta doon, mag-imbestiga, and then mapupunta sa wala. So ang pinakamagandang gawin, pinakamagandang style dito is meron dapat talaga managot. Tama. Kaya pipilitin natin na magkaroon ng investigasyon sa lalong madaling panahon. At Sino po mag-iimbestiga? Kasi kung sila, di more investigation lang po yun. or i-blue ribbon natin ulit. Tama ba yun? Ulitin na lang natin parang oversight ng nangyari ng karaang taon. Dapat meron na ma-ombudsman dito at meron na po dapat masibak at meron na dapat mag-resign. Kung ang tatanungin. Sa Kung kailangan. dinami-dami pong pwedeng lokohin, yung mga farmers pa natin ang niloloko. Meron na po talaga managot. Dahil kung hindi, ang sasabihin po ng taong bayan, puro na lang kayo investigasyon sa Senado, puro na lang kayo satsat. Nababash po yung Senado. I move that we conduct a Blue Ribbon investigation on this topic here in the Senate. Makalelon Small Reservoir Irrigation. 997.4 million pesos. Anong nangyari dyan? Ayan ang 1 bilyong halaga ng irrigation project. Bulok. Ang nakalista dito na report ay nasa 77.53 accomplishment na. Pero kita naman natin, hindi pa talaga tapos. Correct. At again, nag-interview ulit kami doon ng mga barangay officials, ng mga residente, mga farmers. Pikon na po sila. Nagmumura po sila. 70%, baka 0.7. Baka baliktad. 0.7. Hindi 70. Pinagluloko niyo naman kami. May data dito na 90%. 90%. 61. Kaya nga, pero bakit nakatiwangwang? Correct. Pinagluloko tayo nito mga taga-nina, ito mga sarap magalit ng gusto eh. Pero meron rin silang binabanggit na may catch-up plan daw yung kontratista ng dam. Kaya medyo nakakalito, catch-up plan. kung 90% talaga, bakit may catch-up plan? Correct. Nalulungkot po ako personally dahil nung panahon ng tatay ko po, binansagan yung NIA bilang pinakamahusay na irigasyon na ahensya sa buong mundo ng World Bank. Ngayon bumagsak tayo sa ganito, nakakahiya po. Ganito na lang po. Sa Blue Ribbon Committee hearing, magkita-kita lang po tayo mga taga-NIA, and you must be prepared. Magdala na ho kayo ng mga dokumentong kakailanganin namin na kailangan nyo pakita sa amin pag nagtanong kami. Huwag yung sabihin nyo, dadali namin sa susunod na hearing. Alam nyo naman po siguro yung mga tatanungin na namin, kasama na po ito mga proyektong ito. So be prepared. So nang sa gayon, hindi na ho tayo tatagal pa.